Alright, welcome back sa isang bagong edisyon ng The Parokyano Show. Nga pala si Lem at welcome sa episode 28. Kasama ko pa rin ngayon ng aking kasama ko pa rin ng aking co-host na wala iba kundi ang matikas at kagila-gilalas na si Chris. Chris Bermejo in the house. Magandang araw, kaibigan. Yan, magandang araw, partner. Kap. Goods na mga kaparokya natin. Yes, tuloy-tuloy na tayo. 28, paano na tayo? Patatlong dekada. Episode natin, par. Patatlong dekadang episode, no? Yo, kumusta? Medyo nagiging... Sige, kumusta mo tayo? Ako medyo nagiging busy ako lately. Namamanage ko naman yung day job. Oo. Tapos, ikaw, usually, office, minsan nasa field eh. Tapos minsan may trabaho ka pa ng weekends. Oo. So, ayun nga, Kap, share SKL yon. Since kamusta naman. Ito since itong ligin sa kaalaman ng mga kaparokya natin, dahil passion nga natin tong The Parokyano Show, nailalagay ko naman siya doon sa schedule. Nailalagay ko siya sa aking napaka-busy schedule. Gaya na banggit ni Kat. Yun nga, namamanage naman din yung mga daily jobs. Kasi, full-time lingkod bayan sa araw, sa weekdays. Ako rin, lingkod bayan. Ayun, no? Yeah! Lingkod bayan! Yes! Kaya, ayun. Tapos, sa di naman every weekend, may mga time din. Weekend naman, syempre, nandun yung time natin para sa sarili natin. So, passion din, football, attend sa mga football trainings. Tapos, usually may mga extra din ako na curricular activities related sa work, pero hindi mismo doon sa agency. Kasi, part din kasi ako ng Employees Association ng aming tanggapan. So, may mga seminars, leadership training ako ina-attend bilang kinatawan ng opisina din namin. Ay ng samahan ng Employees Association ng opisina namin. Tapos ayun, recording ng The Parokyano Show. Tapos buhay ng karaniwang tao. Rest day, laba day. Tapos ayun, yung Naglalaba ka ba? Oo naman. Lalo na hindi kasi kailangan hindi pwedeng i-washing yung mga ganito nating Real Madrid kit eh. Kaya mano-mano tayo diyan. May yan? Yung kit mo may name set yan? Wala yung sa akin. Pero yung mga susunod nagbalak akong magkaroon kasi kailangan sumunod sa kasi piniplex ko din kasi minsan sa aming tanggapan na Madridista ako. Kaya kapag nilagyan ko ng name set, sabi jersey na daw eh. Hindi muna. Lang. Kumbaga casual shirt lang ang labas. Casual shirt. Pang Friday. Yan. Friday casual. Di pa ako nakakasuot ng ganyan ngayon sa opisina. Pag Friday. Bawal kaya yan kung may surname sa likod? Pag Friday. Kasi sabi naman di yung sa akin kasi parang di naman reprimand na lang ako na parang nasabihan. Iba kasi yung reprimand, di ba? Parang nagawa na talaga. Medyo may offense kang nagawa eh. May offense na eh. Pero parang payong kaibigan lang, ganun siguro. Pero di ba usually pag nagsuot ka ng hindi sa kumbaga hindi aligned. Diba kasi sa atin,
pag hindi align sa mandate ng ano nga uli yung nag-implement ng ng uniform sa CSC, civil service. Oo, kapag hindi align sa mandate nila, 'di ba, parang offense pa rin 'yun. So, kapag nagsuot ka ba ng ganyan, feeling ko reprimand talaga yung tamang term. Hindi, yung sa akin naman kasi parang nasa lubong ko lang sa hallway. Uy, parang napansin na may name set nga yung suot ko. Uy, panlaro yan. So, ganun. So, nung nag-try ako na walang name set, di naman, para kasing tingin nila, pag casual shirt na siya eh. Kapag. Pero, depende. Di naman every Friday nakaganito ako. Para sa mga, sabihin pa sa itong isang, co-host ng The Parokiano Show, hindi po mga kaparokya. Di man po. Hindi pag may, may mga meeting na nataon ng Friday, syempre, tamang, rin ako. Polo shirt, no? Appropriate for the event or meeting na pupuntahan. Yun yung, nasunod tayo sa mandate or sa, kung ano yung kalakaran din na, kung ano yung dapat mong itsura kapag makikipag Parang kang papasok ng simbahan yung may proper attire. Mga ganon. So, lang talaga, parang fueled by passion na lang din na mag-flex na Madridista ako kapag Friday casuals na tinatawag sa office. So, ayun, kaya madadatnan nyo ako kung mabibisita nyo ako mga kaparokya pag Biyernes. Naka-Madrid kit din talaga ako. Oo nga. Pero, bago tayo mag-jump sa episode, pakinggan nyo lang po kami sa Spotify, yan, sa Amazon Podcast, sa Google Podcast at sa Apple Podcast, sa YouTube, nandun na rin po kami. At natutuwa kami ni Chris sa engagement, sa reach ng naabot ng show. Oo, malayo na. Chris, mantakin mo yun, nag-start tayo ng maliit. Pero after 2 months na pala. Malayo nang nararating. Ng natin, ng balitaktakan, talakayan. Oo. Pero ayun, bago tayo mag-jump pala, salamat sa kumustahan, pero yun din napansin ko, lumabas nung Thursday or Wednesday yung isang episode ng Downtown Alley at ang inyong lingkod kasama si Chris naimbitahan ni Sir Eli ang host ng Downtown Alley na sa kanya show. Kung hindi niya po napapakinggan, episode 60, saradong digit, saradong numero. Sakto tayo dun 60th episode niya. Actually, nag-start yung interview na yun, parang August, di ba? August yata yun. August. Tapos parang after nun, medyo nawala sila ng ilang weeks. Tapos bumalik. Sakala ko episode na natin yung lalabas. Tapos biglang, noong Thursday, lumabas na yung episode natin sa kanya, October. Parang natulog din ng 2 buwan. Or sabi natin, siguro sobrang busy din talaga nung host. Kasi yung Downtown Alley, siya, based on Dubai or Abu Dhabi. Basta sa United Arab Emirates. Parang, Dubai yata siya. Kung hindi niyo pa napapakinggan yung episode, ilalagay namin yung link. At syempre, nagpapasalamat uli kami kay Sir Eli na isama kami. Shoutout, hindi pa kami ganong kalaki ni hindi kami pa ganong kalaki ni Chris noon, pero nabigyan kami ng pagkakataon na mapasama. And tawag dito, even though yung hindi Parokiano Show yung namin, yung ni-represent namin nun, more on Madrid Talk PH, yung isa naming show ni Chris. Pero at least breakthrough siya sa amin para mapakilala yung Peña na nag-exist, lalo sa overseas, lalo sa mga Filipino communities abroad. Kaya yun, hopefully makasama natin si Sir Eli dito sa The Parokiano Show. Kap, looking forward to that. And
Ikaw, Chris, nung napakinggan mo yun, kasi ikaw muna nagbalita kasi parang, nag-notify ba sa yun? Sa akin kasi naka-follow ko sa show niya, pero hindi lumabas kagad bigla-bigla sa ano. O, parang lumabas, nag-notify doon sa mobile phone ko. Kasi, naging curious din kasi ako doon sa podcast show ni Sir Ed. So, pinalo ko na din. Tapos, kaya ng ginagawa. Alam ko may errors yan no? May mga errors nun. Buti na nalinis niya, na compress niya ng within an hour yung ano. Oo. Tapos, ayun, naka-subscribe, follow, gano'n na ako. So, pag ganun, di ba, matik nagno-notify. So, sabi ko, uy, sakto. Parang, pauwi ako galing office nun. Tapos, abang nasa biyaya ko, pinapakinggan ko. Then, I feel so honored with my partner. Ano yun, di ba? May paborito kang word nun sense of belongingness Parang thrice ata or 4 times nabanggit yung word na yun yun nga, yung sense of belongingness. Kasi, yun nga, bago muna siguro ko elaborate tungkol doon. Yun nga, yung pakiramdam ko honored ako, kasama ko si Cap. Na habang pinapakinggan ko yung podcast, kasi imagine yun nga, taking baby step yung The Parokyanos Show tsaka Madrid Talk PH na ilang episode pa lang kami din, bago pa lang kami, siguro wala pang isang buwan yun, no? Correct, wala pa, parang weeks pa lang tayo nun, pa 1 month pa lang. Then may nagka-interest sa amin na kami yung i-feature din. Syempre honored kasi overseas podcast so hindi lang Noipis yung makakapakinig sa amin. So, ayun nga. Tsaka yun din, na-share namin yung experiences namin sa football. Kasi global sports ang football, so iba talaga yung pakiramdam nun. Tsaka iba yung feeling iba yung feeling na tayo na yung ini-interview. Diba? Oo. Unlike tayo yung nagbibigay ng tanong. Oo. Tama. In the span of less than a month, may nag-interview na sa amin. Kaya nga. Then, yun nga, yung nabanggit ni Cap na sense of belongingness. Siyempre, yun nga, nababanggit ko siya doon sa interview namin. Kasi yung naging topic din yung sa Peña, paano ka naging Real Madrid fan, paano mo, paano yung humble beginnings mo as a Madridista. So, na-highlight ko nga yung sense of belongingness. Siyempre, kami ni Cap. From a nobody Madridista din ako. So, sinosolo ko lang lahat yung triumphs, defeat ng paborito kong football club. Then, ayun, dumating eventually na may tropahan na, Parokyanos, then Peña Madridista Pilipinas. So, nabanggit ko dun sa podcast na yun. Then, I feel din na may sense of belongingness tayo dun sa that episode kasi tinanggap din tayo nung nung host downtown nung downtown alley mismo. We feel so honored and we get belong to the we belong community podcast community sa sa United Arab Emirates. Oo, nakakatuwa. So ayun yung para kaya nung napakinggan ko talaga siya, overwhelmed. Parang ako mismo araw na pinakinggan ko. Magulang ko eh. Ako pinakinggan ko talaga. Kasi alam mo yun, kasi iba yung pag tayo nagko-conduct ng ganito ng interview. Pero pag yung marinig mo yung boses mo dun sa minsan check mo kung okay ba yung audio ko, okay ba yung quality ng sagot ko. May ganun sa akin. Actually, Cap, yun din yung ko binonitor ko din yung sarili ko nun. Tama ba pinagsasabi ko dito nun? Tsaka yung audio. Kasi pag may mali ka nasabi, wala na, nakalabas na yan. Hindi mo mababawi yan. Pero wala naman siguro kasi alam naman natin yung pinagsasabi natin kasi Madridista naman talaga tayo. Tama. And with that being said, ang pag-uusapan namin ni Chris ngayon sa
episode na to is, yun nga, yung preparation during interviews and at the same time yung challenges, lalo na itong nag-umpisa yung Madrid Talk PH tsaka yung The Parokyaano Show. So, sa akin, hindi mo na ako magtatanong, Chris, pero i-open ko lang yung sa akin. Noon kasi nabanggit ko rin naman, merong Talk with Squeeze, yung dati kong show din. And isa sa mga challenge noon sa akin is paano makahanap ng guest, lalo na pag particular topic yung pag-uusapan. Kasi hindi pwedeng for example, mental health yung pag-uusapan, tapos ibang focal person or yung resource speaker yung kausap mo. Parang, or kung yung taong hindi naman expertise ba doon sa topic, ano siya, inappropriate. So, yun yung naging challenge sa akin nun. And at the same time, mahirap gumawa ng content na, yung para lang may upload ka lang, masunod dun sa mismong timeline. Kasi parang, alam mo yung thought ng yung essence or yung content mo is siya, parang sabaw siya. Yung alam natin, may makikinig sa atin na for example, episode 28, dito sila magi-start. Kung yun yung introductory mo, wala na, hindi ka nila mapapakinggan na susunod. Kasi kung paano ka maggumawa ng episode, regardless kung unprepared or wala na redemption yun, lalo na kung hindi kayong kilalang show. Kasi every episode parang ang nakikita namin ni Christian, minamarket mo na yung sarili mo dun sa potential buyer mo or yung nga, also known as potential listener mo. So yun yung naging challenge sa akin noon. And at the same time, ayun, parang pandemic kasi, nawalan na rin talaga ng nawalan din ng time na rin. Na, yung kumbaga yung passion kasi, nabanggit ko rin naman sa episode 1, nawala siya. Tapos parang iniisip na nga rin ng mga kasama ko to, sila Chris, na kung babalik ko ba yung show. Minsan may mga moments na minsan magkakaroon kami ng usapan, tapos nabanggit ko to noon ganyan. Tapos ako, hindi ako masyado sumasagot, ganyan. Kasi, parang ako rin kasi yung naging dahilan kung bakit natigil na yon dahil nawala na ako ng kumbaga ng burning passion na ituloy yung show na yon. Kaya ganyan. Isang araw, kumatok sa akin si Chris. Sabi niya, gusto niyang pasukin yung ganitong venture. Tapos ako, parang naghahanap ako ng fuel or magpapa-reignite ng ganitong feeling ba, yung hunger for maglabas ng topics na although everything under the sun, pero yung alam mong kay paano yung magiging intellect ka din na may mapupulot yung makikinig sa'yo, yung hindi mo sasayangin yung oras nila na pakinggan ka. Oo. Kasi nag-invest na sila ng oras sa'yo. Kaya kung katulad yan ngayon, kung may nakikinig, bigyan mo na ng quality. Oo, tama. Tsaka yung flow ng questions during the interview, pag nakuha mo na yung topic mo, okay, na siya, given na siya, tapos okay na yung resource speaker mo or yung guest mo, ganyan. Pero during the concourse of the interview, parang hindi mo magawa yung gusto mong sabihin. Medyo sali-saliwa yung mga topic flow, yung interview ba? Yung flow ng interview. Pangit din pakinggan. Kaya yun, isa rin yan sa mga sa akin. Nagpatanggal ng passion nun. Ayan. Wala na. Parang, at least salamat kay Chris. Nabalik. Nagkaroon ako ng sense of belongingness sa na ma-reignite uli yung burning passion, burning flame. Ikaw, Chris. Yung paano nag-umpisa yung siguro, yun nga, rejoinder.
Ako naman kasi may ano, ah, paano ba? It, hindi, ito na lang parang medyo ano din ako mag-express sa sarili ko in speaking kasi kung yun nga younger days ko more in writing ako paano ako mag-express ng ideas and ano ko feelings, emotions, ganun. So sa sulat syempre lahat na isasabi ko. Then what came eventually one time na parang tingin ko para sa MTPH ako na ignite kasi yun nga tungkol sa Madrid, Real Madrid yung ano. So sige nga may offer akong ganito na maging host ng MTPH. So sabi ko, matry nga kasi parang bagong challenge and opportunity to sa akin. Then ma-overcome din minsan yung hindi naman siya yung tawag dito yung lagi na yung stage fright kasi yun nga yung parang struggle ko siguro as an introvert person. Kung paano ka mag-open up no? Oo. To the hindi public, kahit sa lang, individual na i-express ko yung sarili ko through communication, speaking, ganun. Ang hirap no? Siyempre. Mahirap no? Siyempre, na-engage naman ako since siyempre nung nag-aaral ako, hanggang ngayon naman din nag-aaral ako. Sa work, yon yung mga speaking engagements, pag-attend ng meeting, siyempre, usually ginagawa mo na siya kasi dahil kailangan mo sa trabaho. Pero in your, may mga doubts ka rin kasi. Yung personal gain. Personal. Siyempre, di naman ako ganito ka-expressive na tao. So, parang, susulatan na lang kita kung gusto mo may matutunan or may makuha kang idea sa akin. So, ayun, kahit sa mga chat, text, ayan. Doon ako madalas makukuha na niyo ng idea. Pero yun nga, came eventually nga dahil actually sa MTPH nga. Tsaka naisipan ko din na yun nga, rejoinder din sa sinabi ni Cap na ako yung kumatok. Cap, try natin yung isa pa, yung The Parokyanos Show. Kasi, yun nga, nakasentro lang kasi yung MTPH doon sa isang isang niche lang isang niche lang yun. Isang niche lang siya. So, tungkol sa Real Madrid, which is, gusto ko din siyang i-express kasi, eto nga, nabanggit ko parang before our recording nga nitong show, nitong episode. Yun nga, bakit flex ako syempre pinapakita ko na as may Pinoy Madridista dito sa Pilipinas, sa office, isa ako doon, parang gano'n. So, na-express ko na siya doon sa pananamit, sa bakit hindi kaya natin na natin, i-level up. So, ayun. Nakipag na ako. So, sabi ko, Cap, sige, try natin yung magkaroon tayo ng isang function. Actually, one year kong niligawan si Chris na maging co-host. Ang tagal niya. Parang sa Madrid Talk, PH pa yun. Wala pa yata yung idea ng The Parokyanos Show. Pero, yun nga, 1 year kasi parang nagkakaroon pa rin ako ng doubt. Kaya ko ba? Kaya, doubt kung kaya ko ba or Noong una kasi kailangan ako ng tutulak sa akin. Tapos nung naramdaman ko na parang hindi rin okay si Chris, so parang hindi rin na rin ako tumuloy. Yun nga, kumatok na siya, open na yung mundo niya na magsasalita ng ganito. Ayun na. Yun din. Parang additional na din. Siyempre may self-doubt, tsaka, yun nga, parte pa rin yung busy schedule. Kasi, aside from, isipin mo, dito, paano ko maipapasok yung yung schedule ko sa pagre-record tsaka as may co-host neto ni na day job pa Tsaka yun lang din, di ko lang din alam kasi SKL ko na lang din. May pangyayari din kasi sa buhay ko na parang naging driving force intuan. Na bakit ako na-ignite na din na kasi noon lang parang gusto ko lang sige MTPH lang kasi
more on ano naman Real Madrid. So may express ko yung sarili ko dito. So, tapos biglang, yun nga, may nangyari nga sa akin pangyayari. Unprecedented event. Oh, unprecedented event na. Baka dito ko din sa The Parroquiano Show rin mailabas yung Di naman dismay or disappointment. Siguro other siya negative yung impact, pero dahil doon naging positibo yung effect. Parang ganun. Oo, ganyan. So, kaya ayun din, di ko alam parang very yun nga, sense of belongingness na din. Iyakan ba to, Chris? Kasi doon naman din talaga ako nag-start bakit tayo nandito sa Parroquiano Show. So, yun, di naman siya naging driving force kasi pag parang di ko alam pag driving force kasi parang may revenge something. Pero yun lang talaga nag-motivate sa akin. Yung pangyayaring yun. So, ito na, nandito na. Tuloy-tuloy na. Tsaka, yung kinatutuwa ko dito, Kap, yung mga yung mga nalalaman ko or nasi-share ko yung mga nalalaman ko. Tapos, yung mga may idea, kunyari, nag-uusap kami ni Kap, tsaka nila Yahugel at Admin Levin, itatopic. Tsaka ni Tony Crocs. Tsaka yun, minsan si Tony Crocs nakikisama sa amin. Nabibigyan din ako ng parang chance to, na itong topic na ganito pag-usapan natin kasi kailangan ng mga kaparokya natin na yung nag-undergo din sa ganun. Opinion natin or baka makatulong din tayo sa mga kaparokya natin. In all terms, hindi lang naman sa politics, iba-ibang aspeto. Kaya everything under the sun . Chris, ito, nung nag-start ka na, kasi officially nag-start yung Parroquiano Show, August 19. Yun. Pa 2 months na kami. Pero, ano yung naging mo? Nakikita mo 2 months na yun. Pero dapat pang anniversary yung mga gantong tanong . Ano yung nakita mong pagbabago sa'yo before? Tapos itong pumasok na yung tumagal na ng ganito. Nasa episode 28 na. Wala naman. Wala naman ako nakitang pagbabago sa. Hindi, lang parang paa sa lupa, mata sa langit. Ganun lang din. Humble. Syempre. Low-key lang naman tayo. Although yun nga, lumalabas kasi ako sa mga online platform. So, yun yung parang nabago sa. Lalakas mga artista nang lumalabas sa online platforms. Tapos biglang naisipan ni Kap na, para gusto magkaroon ng YouTube. Mapunta na rin tayo sa YouTube. So, nagtuloy-tuloy. So, nasa YouTube na din ako. Nakabalandra yung mukha mo nun, tsaka pangalan no? Oo. Lumalabas kaya, talaga. Ayun. Tapos, siyempre, iba din yung reception sa mga kamag-anak. Tsaka, kamag-anak, katrabaho, mga kakilala. So, ayun, which leads to this question. Noon, nalaman ng mga kamag-anak, pamilya, ganyan, tapos eventually hanggang katrabaho mo, anong nagbago sa iyo doon? Yung for example, na reaction nila po sa pamilya, ganyan, madaldal ka pala, kuya, or sa trabaho, tahimik ka pa, tapos biglang maingay ka pala sa may ganyang side ka pala. May mga ganong side comments ba? Pero sa family ko siguro, hindi na sila nagulat. Kasi alam naman nila yung iba kasi pagka sa bahay capability and personality ko. Pero siguro sa mga katrabaho at mga kakilala, sa Peña, sa Parroquianos, tapos ibang sa other circle of friends na din or kakilala, nagulat sila na, medyo marami ka nang sinasabi doon sa isang episode ganito. Pag kinakausap ka namin, parang minimal lang yung siguro 5 sentence lang yung sasagot mo sa amin. Ang tipid-tipid mo magsalita dito. Doon ang ingay mo, parang ganun. May mga ganun. Tapos ayun din, may mga tao din na-experience, na-appreciate na, na-appreciate ako na
ito, paano mo nababalanse yung work-life mo? Work-life balance. So parang yung nagpataas siguro ng self-esteem ko, tsaka na rin yung self-doubt ko na, ayun nga, na-express ko yung sarili ko. In a different way. Parokyan. Oo, in a different way. Kasi pag makakausap nyo lang ako siguro kapag nasa opisina, medyo formal tayo doon, di tayo pwede magbarda doon. So, ito parang ibang side naman siguro ng personality ko. Although syempre, di pa rin nawawala yung yung normal na ako. Yung may pagka-introvert kasi more on talaga kapag hindi mo maalis, parang nare-relax ako pag mag-isa lang talaga ako. So, ayun. Pero nakikalubilo naman ako sa mga tao. Tamang lang siguro. Socializing. Ito Chris sa akin, ito kasi para sa akin, reignited passion nun to sa akin. So akin, parang mas na-enjoy ko, alam mo yun, mabigyan ka ng speaking engagement, yung hindi ka nakakabahan paano magsalita. Kasi kahit pa paano, mayroon kang proper decorum paano magsalita. Yung hindi ka yung hindi ka mangangapa na or deep research paano yung basic na pagko-conduct ng ng interview or ng pag-host, ganyan. Kasi kaya paano pwede mo ma-incorporate kung paano ka gumawa ng structure nung And hindi ka mahirapan na hindi ka mahirapan na talaga magsalita talaga. Yung sabi nga ng isang guest natin last time, si Aljan Polyglot, nai-immerse ka na dun sa ginagawa mo. So, hindi ka nakakabahan, hindi ka na ma-intimidate. Kasi parang normal ka lang naman din nakikipag-usap. Ang kinaibahan nga lang, hindi siya online. More on, siya, face-to-face na. And large number sa face-to-face, pero large numbers din naman yung nakikinig parang ganun. Yun yung sa akin, yun yung naging advantage naman na mas napaganda dahil alam mo yun, pag tuloy-tuloy ginagawa yung ganito, nawawala yung kaba, yung takot na makipag-usap. Lalo na kung hindi natin kilala or first time nating na-meet yung tao, yung mga naging guest natin. Sabi natin may dalawa na tayo yung first time natin may interview. May kaba talaga, pero with proper research din, tsaka yung yung paano mo i-handle na hindi maging uncomfortable yung guest mo sa'yo. Ayun, parang mapapractice mo siya. Parang proper conduct ng interview. Ayun yung sa akin. Yun, sa akin naman, parang syempre dalawang show meron tayo, Madrid Talk and itong The Parokyaano Show. Sa Madrid Talk kasi may outline na tayo sinusunod. So, parang tsaka medyo more formal siya kasi informative, formal, and may isang subject lang siya. So, pakiramdam ko kapag magkaroon tayo ng guest someday or some episode on yun, hindi na ganun may pangahawakan na. May pangahawakan na format. Oo. Pero although dahil medyo formal siya, nandun pa rin yung doubt or medyo kabado kasi kung ano yung matatanong ko doon sa Tsaka yung medium of communication kasi sa hindi nakakatanong, English yun most of the time. Pero pinakinggan ko yung mga English full length na English namin kasi talaga namin kinakaya yung yung pagre-record ng full English. Kasi more on, syempre, expressive minsan yung alam mo yung nasa moment ka na paano mo sasabihin yung gusto mong sabihin, wala ka ng time sabihin sa English yun Kasi malilim, yung yung bugso ng damdamin. Ganun. Then, yun nga, Kap, sa isa nating show, medyo doon lang ako I think parang struggle din kasi syempre may pamantayan tayo doon. Pero dito sa Parokyaano Show, since
Ako Pero ngayon, dito nag-struggle sa pa The rin ako eh. Parokyaano Show, parang ano dito sa The Parokyaano Show Cup, yun nga, yung topic natin, everything under the sun. Tsaka, tamang usapan. So, kung may naisip ako biglang iba to na tanong sa, sa guest natin, ano naman eh. Although, syempre medyo mag-ano lang ako. Medyo sa mga pre-recording namin ni Cap na nagpapaalam ako kasi kung pwede bang mag no holds bar question sa guest natin. Oo. Kasi may kasi ano tawag medyo dito, may discrete. sensitivity. Oo. Kaya sensitivity na din sa guest. Baka, kasi ito more on barda din kami minsan ni Cap dito. Okay lang sa amin eh. Pero sa guest siguro. Kung hindi sanay, no? Oo. Non-disclosure agreement, may ganun. Parang, ganun yung tamang term. NDA. Oo. So, dito kaya medyo komportable ako sa pag-hosting or pagko-co-host sa The Parokyaano Show. Kasi wala ka walang norm na sinusunod ko. Unlike sa FTPH, syempre, medyo formal and informative yung atake namin. Tama. So, ayun lang. Kaya medyo, ko dito, expressive sa The Parokyaano Show. Kita naman yung episode 13 and 14 eh. Oo nga. So, hindi na outside the box yung ginawa mo eh. Parang full different level yung mo dun eh. Personality mo dun eh. Para ka may multiple personality disorder. Gigil na gigil. Tsaka yung episode natin kasi doon, Kap, talagang nakaka-hook din kahit hindi lang naman sa akin, sa mga kaparokyano sa akin. Alam mo, malaki rin yung hugot ng may guest, tapos marami yung guest. Oo. Ewan ko, pero depende kasi may topics tayo na na kahit dalawa lang kami ni Chris. Maganda yung flow ng yung minsan may feel kami ni Chris na hindi namin kailangan ng co-host, ng guest. Para sa isang topic. Katulad ngayon, dalawa lang kami. Oo. May nahandle. Pero may episode na kailangan gusto namin may kasama eh. Parang ganun. For example, lalo na kung Okay, go ahead. Lalo na Kap yung mga topic na kailangan din talaga ng other perspective pa na opinion or information kasi para hindi naman lalabas yung The Parokyaano Show na bias. Na one-sided, tama. Nice. Ikaw Chris, may gusto ka pang idagdag bago tayo magtapos? Parang sa itakil ko lang din yung isa natin episode, yung pangarap, plano sa buhay. Yun nga, ito, naging avenue ko din yung Naging avenue ko din itong natin. Disclaimer, umiyak po si Chris noon after the recording. Kasi plano at pangarap sa buhay. Nag-iyakan po kami ni Chris noon. Na may hugot. Kasi dala ko pa yung bigat nung unprecedented. Ano na? Dala ko pa yung hugot nung dulot ng unprecedented event. Hindi ako may sariling problema rin ako nung nire-record yun. Kaya invested din ako dun nung interview na yun. Nung episode na yun, nung recording. Kaya after nung ang tagal ko rin ma-edit nung kasi parang ako eh. Na, alam mo yun, yung natahimik ka saglit, tapos humiga ka sa higaan, tapos kumuha ka ng unan, tapos niyakaw, umiyak ka. Naluwa ka lang. Actually, marami kaming ito si Chris kasi, yung mga personal na labang ko sa buhay, nababanggit ko din sa kanya. Tapos ayun, ewan ko, siguro during nung mga times na kailangan ko ng isang neutral outlet na pwedeng pagsabihan ng problema. Si Chris talaga 'yun. Yun din kasi may common din kaming laban ni Cap na same subject matter. Parehas kasi kaming panganay ni Chris. Kaya mayroon kaming mga personal na laban na kailangan sagutin. So, ayun nga Kap. Yun, balik tayo doon sa parang
itong yung podcast show natin, naging avenue ko to express siguro yung myself. Tapos, not only to express myself, to give information to others. Siyempre, yung mga kaparokya natin nag-aabang sa atin. Tsaka, na-encourage din kasi ako kay Yahugel kasi sipag niyang mag-research. Tapos, sa akin niya pinapabato yung mga So, parang nakakatulong na din ako sa pagbigay na information. Pero yung mga opinions and namin, syempre, din, may disclaimer naman. May disclaimer, tama. So, ayun, lang, mga kaparokya, yung nag-engage lang kayo. Sumali din kayo sa mga talakayan na. Kasi, goods na goods tayo dito. Actually, dito na yung avenue rin nating lahat. Ito ngayon lang natin ilalabas. Pero natawa ako nung unang 4 episodes na nagre-record kami ni Chris. Meron kasi kami isang kaibigan, nabanggit na na kasi kami sa circle of friends namin sa parokya, alam mo yung mga bira-birang panlalaki, ganyan. Tapos biglang, nung narinig yung isang episode namin na na kailangan na, ginawa namin tong show para sa pera. Biniro ako. Sabi niya, uy, pag gagawa kayo ng show, wag niyo i-open yun. Sinabi ko na, ang sabi ko, explain nga mo yun, biro siya. Kasi nakikita mo naman nung sinasabi namin, sarkasam yung mukha na. Tsaka sino ba namang tao ewan ko, siguro wala sa personality namin ni Chris na sabihin, alam mo yun, yung vocal namin sasabihin yun sa recording. Tapos, alam naman namin kasiraan sa amin yun pag ginawa namin yun. Pinanindigan namin. Nabanggit niya namin episode 1, passion namin ginagawa tong show. So, kung may opportunities dumating, hindi pasalamat kami ni Chris. Kasi siya na unang-una, tama yung sabi ni Chris, character development yung ginagawa namin. Tapos, yung isang side quest pa namin dito na nabibuild sa amin is, natututo ka mag-research ng pwede naming sabihin. Kasi, tulad nga, kapag nagkamali ka, hindi mo na mababawi yun, hindi mo na siya mai-edit. Kahit na post-production, post-recording, in-edit mo. Pero nung na-upload mo, iba pala yung POV mo. Katulad nga, minsan kaya kami humihingi ng guest kasi may mga bagay or topics talaga na hindi namin pwedeng sabihin na behap sa amin kasi parang bias yun. So, humingi kami ng guest na may ibang point of view para mag-balance. Hindi yung maging one-sided yung outcome ng lahat ng sinasabi namin. Tama si Kap. Ayun. Tsaka, yun, pa ba? Basta, na dahil sa sa podcast show, character development, tapos, siguro, na lang. Dito rin namin na dito rin namin na yung episode 8 natin na burnout. Dito na din natin na nalalabas. So, kay shoutout kay Anonymous 69. Tama. Kung nasaan ka man, Anonymous 69, patuloy mo lang ang buhay. Parang pabulong, medyo pabulong. Balitaan mo na lang kami kung nag-resign ka ba or tinuloy mo yung work mo sa company mo. Oo. Yan yung nagiging outlet na rin namin or parang labasan na din namin na stress ba? So, ayun. Ginagawa namin to. Kaya nga. Yan. So, I guess doon na nagtatapos ang episode 28. Maraming salamat kung narating mo yung dulo ng episode. Sana, alam mo yun, nakapag-inspire kami ni Chris kahit papano sa mga nakikinig. Kasi, iba-iba man tayo. Sabi nga, same but different. Same but different. Parang may ganong, iba-iba man tayo pero pare-paras din naman tayo ng mga pinagdaanan sa buhay. Di ba, Chris? So, ayun, sana So, ayun,
Sana masundan pa yung mga ganong oportunidad sa amin na ibinigay ni Downtown Alley. Kasi nung napakinggan ko yun, talagang tuwan-tuwa ako na narinig ko yung boss ko na as ini-interview eh. Yung parang excited na excited ka sumagot na hindi ka mag-worry dun sa flow ng questions. Kasi bato ka lang ng bato ng sagot na sinasabi niya eh. Tsaka nasasagot mo yung yung may mga gusto kang idagdag. Ayun. Ang ganda ng nagiging outcome ng episode. Tsaka yun, si Chris, kahit pa paano, from that episode, parang alam ko, during the recording nun, parang kasabay din nun yung MTPH at TPS na, na medyo, mga early episodes, yung medyo nagloloko pa yung mic niya. Ngayon, umukay na yung mic niya eh. Medyo malakas na eh. Doon, patsi mo, parang medyo mahina, no? Oo. Dito, Na malakas ano ka na na doon din, tansya na. Tama na to. So, mula sa akin, Elem, at sa partner ko na si Chris, na aking co-host, magkita-kits po tayo nabubulol na ako. Magkita-kits po tayo sa mga susunod na episode at mabuhay po ang parokya. Peace.